Hindi na ba tinuturing ni Vice President Sara Duterte, ang elected Vice President noong 2022, na siya ay bahagi ng gobyerno? Alam niyo kung bakit ko na itatanong? Kasi yung kanyang political ads na kasama si Aimee ay itim. Ang ibig sabihin niyan, maitim daw itong gobyernong ito. Parang masama itong gobyernong ito. Walang direksyon ang gobyernong ito dahil maitim ang kanyang description. Na siyempre, sila lang naman naniniwala doon. Kasi ganito po yan. Ang elected Vice President, ma-oposisyon ka o kung ano man ang iyong paniniwalang pampolitika, pang sarili, ikaw ay bahagi pa rin ng gobyerno. Ikaw ay parte pa rin ng Pilipinas na pamahalaan Pilipinas. Dahil elected Vice President. Kung ano man ang meron sa presidente at sa gobyerno, bahagi ang pangalawang pangulo. Eh bakit sinasabi mong maitim? Malaki ang problema nitong gobyerno ni Pangulong Marcos. Hindi mo ba itinuturing na ikaw ay bahagi ng Pilipinas? Bahagi ka ng bansang ito? Na inihalal ka ng mamamayang Pilipino? Tanong ko lang, Aimee. Kasi kung sinisiraan mo at tinuturing mo na wala itong gobyernong ito, na ikaw ay dapat ay bahagi. Kasi ang Vice President merong malaking responsibility and accountability sa taong bayan at sa gobyerno bilang halal na pangalawang pangulo. Kahit na ibang iyong paniniwalang pampolitika, ikaw ay pinapasweldo ng taong bayan. Gumagastos ka ng pera ng bayan. Bahagi ka pa rin ng gobyernong ito kung hindi ka man kaalyado ng Marcos administration. Meron kang obligasyon paano mapaunlad, mabigyan ng katahimikan at gumanda ang buhay ng Pilipino. Pero itong ginagawa mo, hindi nakakatulong, sinisira mo pa ang imahe ng Pilipinas, ng Pangulong Marcos at ng mga Pilipino sa international community kasi lumalabas yung iyong political ads na sinasabi niyong maitim. Hindi maganda itong gobyerno. So pinapasweldo ka ng taong bayan, gumagastos ka ng pera ng buwis ng taong bayan, tapos sinisira mo ang gobyernong ito. Yan po yung dahilan kung bakit ko tinatanong. Hindi ka na ba bahagi ng ating gobyerno? At dahil dyan, kung yan ang iyong paniniwala at ginagawa, kailangan talagang ma-impeach ka na. Kailangan talagang matanggal ka na sa Vice President. Kailangan magtagumpay yung mga prosecutor na congressman na naghaharap ng ebidensya sa article of impeachment tungkol sa betrayal of public trust. Kasi wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan. Pero napaka-unfair sa taong bayan na wala na siyang tiwala sa iyo, pero tumatanggap ka ng sweldo mula sa taong bayan. Gumagastos ka ng pera ng taong bayan. Tapos betrayal of public trust na. So kaya ko sinasabing dapat kang ma-impeach kasi na-impeach ka na sa Kongreso. At ngayon magkakaroon ng trial sa Senado. Eh kung ganyan na sinasabi mo, description mo, maitim ang gobyernong ito, samantalang dapat ikaw ay bahagi dyan na dapat tumulong para sa kaunlaran, pero sinisira mo ang gobyerno. So dapat lang talagang matanggal ka na. Kasi yung impeachment ay para tanggalin ka. Na-impeach ka na sa Kongreso, pero dahil rule of law, may proseso, mayroong trial. Bibigyan ka pa ng pagkakataon para idepensa mo ang sarili mo. Pero dapat talaga ma-impeach ka na kasi hindi ka na nakakatulong sa gobyernong ito. Sinisira mo pa. Dahil yung description nyo na maitim, kayong dalawa ni Aimee, pareho kayong pinapasweldo ng taong bayan. Si Aimee, gumagastos ng pera ng taong bayan yan. Ikaw rin, Vice President. Pero kayong dalawa ang nagsasabing maitim, matindi ang korupsyon, matindi ang kahirapan, at kung ano-ano pang gusto nyong palabasin na masama itong gobyernong ito, ay bahagi kayo ng gobyernong ito. Tandaan nyo mga politiko at mga supporters, lalo na po yung mga DDS na sarado ang kaisipan. Kahit oposisyon, yan ay parte ng gobyerno. Kahit nasa oposisyon, isyong pampolitika, kayo ay parte ng gobyerno dahil kayo gumagastos ng pera ng bayan. At kayo pinapasweldo ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat ang oposisyon, constructive ang dating. Di ba? Constructive criticism. Wake up call dapat ang mga pagtalakay, hindi yung pagiging oposisyon totally, hindi yung nagdi-destabilize, hindi yung naninira, napapabagsak pa ng gobyerno. Kasi yung pag-describe nyo na maitim itong gobyernong ito, ibig sabihin napakasama ng gobyernong ito, yan ay pagsira
paninira sa Pilipinas, Philippine government at Philippine authorities. Baka hindi nyo alam, Amy at Sara, ang masamang implication ng inyong ginagawa. Ang masamang dating ng inyong ginawa. Kaya ako bilang Pilipino, broadcast journalist at political blogger, sa aking opinion at interpretation, karapat-dapat ka talagang ma-impeach. Wala nang dahilan para manatili ka dyan. Kahit na ikaw elected vice president. Kasi elected ka lang naman sa magitan ng batas eh. Pero yung ginagawa mo ngayon ay higit pa sa iyong pagtataksil sa mga Pilipino na bumoto sa iyo. Bakit sinisiraan mo ang pamahalaan? Tumalakay ka ng mga isyo na constructive ang dating. Yung tamang criticism. Pero yung below the belt, sobrang paninira, hindi yan trabaho ng taong pinapasweldo, ng taong gumagastos ng pera ng Juan de la Cruz o taxes ng taong bayan. Ganun po ang aking interpretation dyan. Kaya again, kung malakas talaga ang ebidensya, betrayal of public trust, graft in corruption, pagtatangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at di umano yung mga bank account sa mga bangko, yan ay matibay na ebidensya para siya ay matanggal. Kasi ang impeachment ay pagtanggal sa kanyang posisyon as Vice President. Administrative lang po ang impeachment. Hindi korte yan. Kaya yan, pagtanggal lang. Pag natanggal siya, tapos na. Kung ang mga Senator Judge ay titingin sa ebidensya. At dahil dito sa kanilang political ads na ito, malinaw na wala silang malasakit. Puro paninira lang. At dahil dyan, tuluyan ng nawala ang betrayal of public trust. Yung betrayal, yung pagtitiwala, yung public trust na wala na. Yung mga survey na lumalabas, wala yan. Kahit number 1 ka, kayo lang yun. Pero ang majority ng mga Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, totoong nagmamalasakit ng mga Pilipino dito at sa abroad, ayaw na sa'yo. Dito sa iyong ginagawang paninira sa Marcos administration at sa mga Pilipino. Kasi pag siniraan nyo si Pangulong Marcos, sinisiraan nyo ang bansa. Sinisiraan nyo ang imahe ng Pilipinas. Kayo ang nakakasira sa Pilipinas, hindi kung sino-sino. Kaya yung public trust, nawawala na. Kaya yung mga survey, na kayo rin ang nag-survey, na kayo number one, propaganda lang yan. Political gimmick lang yan. Ang totoong galit at ang totoong kawalan ng tiwala ng mamamayan ay lutang na. Dahil dito sa inyong political ads na ito na pagtataksil sa bayan, kawalan ng respeto sa gobyerno at mamamayang Pilipino. Kaya talagang para sa akin ay dapat talagang ma-impeach si Sara dito sa kanyang mga ginagawang ito. Hindi lang yung mga article of impeachment ang matibay, kung hindi itong malinaw na kanilang political ads nitong kanyang kaibigan na si Amy na parehong sumisira sa ating bayan. Yan po yung aking opinion at analysis. Malaya po kayo. Please like and share ng video ito para makarating sa lahat ng kinaukulan ang ating paniniwala at paninindigan. Sabihin natin ang karapat-dapat nating sabihin sa abot ng ating kakayanan na naaayon sa mga naglulumiyad na galaw nila, ebidensya laban sa kanila, mga pinaggagawa nila, mga pinagsasabi nila, sa kanila rin ang galing kung bakit sila dapat managot sa bayan.